Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga dapat gawin kung meron tayong mga inahin. So, if you're interested, then please keep on watching. Hey, what's up everyone? Kumusta mong tanan? So, today ang pag-uusapan po natin is about inahing baboy. Ito po yung outline ng ating topic today. First, ano ang gestation period? Second, mga ilang kilo ba dapat yung ipakain natin sa ating mga inahing baboy? Third, ano yung mga vitamins and minerals na kailangan ng ating mga inahin para mas maganda yung pagbubuntis nila? Fourth, ano yung mga gamot na kailangang i-prepare pag nanganak po yung ating inahin? And then fifth, piglet management. Ano ba ang average gestation period ng inahin? Ang pagbubuntis ng isang inahin ay nasa 3 months, 3 weeks, and 3 days or 114 days. Or pwede rin po less 2 days or plus 2 days. Mga ilan ba yung pwedeng ipanganak ng isang inahin? Pwedeng manganak ang isang inahin ng 10 to 12 piglets in each litter. Mas mainam po na nasa 10 to 12 piglets lamang yung average na ipapanganak ng isang baboy kasi mas malaki po yung chance na pantay-pantay po yung laki ng mga biik. Ano ba ang average lifespan ng isang inahin bago i-dispose? Sa mga malalaking farm hanggang 3 to 4 parity or pregnancy lamang. Ang rason kung bakit nagkakaling ng inahin matapos ang 4th pregnancy ay para ma-maintain ang kalidad ng mga biik na napoproduce. Habang tumatanda yung inahin, nag-iiba rin ang reproductive system nito. Pwede itong manganak ng more than 12. Well, actually, masaya po tayo doon kasi nga marami po tayong biik. Kaso, ang kalidad ng biik ay hindi na ganun kaganda. Pwedeng hindi pantay ang laki at yung iba sakitin. Ang gatas rin ng inahin ay pwedeng hindi na sapat para sa mga biik. In other words, nagde-depreciate din po yung katawan ng ating mga inahing baboy. So, kung hindi na po sila producer, then palitan nyo na po para po maiwasan natin yung pagkalugi. And now, let's proceed para po sa ating proper feeding and nutrition. Para po sa ating dumalaga at inahin, pakainin po natin sila ng gestating ng 2.5 to 3 kilograms para sa tamang body condition score. Ano ba itong body condition score? Ang tamang body condition score ay nakakatulong para sa tamang paglalandi at tamang dami ng biik na ibubuntis ng mga inahin. Kung titingnan po natin sa larawan, ang ideal body condition score ay etong nasa gitna. Hindi po sobrang payat na nakikita yung mga ribs at hindi po sobrang taba na natatakpan yung dulong ribs or dulong buto ng baboy. So kung halimbawa po naglalandi na yung ating mga inahing baboy, sa araw po ng pagpapakasta, hindi dapat sila pakainin ng 24 hours. Kinabukasan hanggang ika-3rd day, dapat nasa 1 kilogram lamang po yung dapat nating ipakain. On the 4th day to 1 month, nasa 1.5 kilograms lamang yung dapat nating ipakain. On the 31st day to 90th day, nasa 2 kilograms lang po yung ipapakain po natin. Start po tayong magpakain ng lactating mash or pellets on the 91st day to 110th day. Magbibigay po tayo ng 3 to 3.5 kilograms per day kasi kung tama yung kinakain ng ating mga inahin, then nakakasiguro po tayo na tama din yung timbang at laki ng mga biik at wala pong bansot. On the 111th day, babawasan po natin ng tigi 1 kilo per day. Sa araw ng panganganak, hindi po dapat magbibigay ng pagkain para hindi po magpo-produce ng maraming gatas dahil yung mga araw na yon, yung mga biik ay hindi pa ganun kalakas tumede. Isa rin sa mga rason kung bakit hindi dapat magbibigay ng pagkain sa araw ng panganganak ay para hindi po mahirapang umire yung inahin. At kung sobrang busog po kasi, pwede nila itong ikamatay. On the 110th day,
Magsa-start na po kaming magpakain ng kangkong kasi nakakatulong po yung kangkong sa mas madaling panganganak ng ating mga inahin. Bago ko po makalimutan, pwede nating purgahin ang mga inahin on the 105th day para walang bulate yung mga biik na ipapanganak. Para naman po sa pagkain, pwede po tayong magbigay ng commercial feeds or mag-mix po tayo ng sarili nating feeds para po mas makatipid. At wag po nating kalimutan na magbigay ng calcium supplement and Chlor SP para po sa pagkain ng mga inahin. Now, ipagpapalagay po natin na nanganak na po yung ating inahin. So, eto po yung mga gamot na dapat po nating i-prepare para po hindi na po tayo magkakaproblema. Para po sa inahin, kailangan po nating mag-prepare ng antibiotic and paracetamol. And in case of emergency, kailangan po natin ng oxytocin para po if ever matagal pong lumabas yung mga biik, then mag-administer po tayo ng hormones para po mas mapadali po yung paglabas ng mga biik. Ang antibiotic and paracetamol ay pwede pong injectables or powder. If ever po yung mga inahin po natin ay umiinom pa po ng tubig, take advantage of that. Bigyan po natin ng powder agad-agad para po maiwasan ang lagnat. Pag nagbigay na po kayo ng pagkain sa ating inahin at hindi po sila kumakain, meaning meron na po silang lagnat. And another thing, pag yung mga biik ay colored yellow yung kanilang mga dumi, meaning may lagnat po yung inahing baboy. So tapos na po tayo sa first day ng panganganak. On the second day to 5th day, ang ibibigay po natin na feeds is nasa 1 kg per day. Para po sa body maintenance ng ating inahin, kailangan po silang kumain ng 2.5 kilograms plus 1/4 kg per piglet. So kung halimbawa po 10 yung biik, then dadagdagan po natin ng 2.5 kg. So magiging 5 kg po in total yung dapat ipakain sa ating inahin. And kung halimbawa po 30 days po kayo magwalay ng mga biik, then on the 26th day, kailangan po nating i-decrease ng 1 kg per day para po sa araw na ihihiwalay po natin yung ating mga inahin sa kanyang mga biik, hindi po natin siya pakakainin. And lastly, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung aming piglet management. Pagkalabas ng biik, of course, pupunasan po natin ito at puputulin ang pusod bago ilagay sa crib. Pagkatuyo ng mga biik, and kaya na pong maglakad, pwede nang ibigay ito sa mga inahin para makadede yung biik ng colostrum ng inahin. Pag nakalabas na po yung mga biik and malalakas na po silang lahat, then puputulin na po namin yung mga ngipin. Papainumin na po namin sila ng Scarlac, Animycin, or any other suspension for the prevention of infection and pagtatai. On the second day, puputulin po namin yung mga buntot. And then on the third day, magbibigay po kami ng iron. So yung iron po na gamit po namin ay with Tylosin para po ma-prevent lalo yung pagtatai, and kung halimbawa po meron po mga bacteria inside po sa body ng ating mga baboy, then namamatay or nakokorek po agad. On the 5th day, magsa-start na po kaming mag-introduce ng hard food. So yung gamit po namin ay Milk Gold. On the 12th to 14th day, magkakapon na po kami ng mga biik, plus magbibigay po kami ng iron or vitamins. Yun nga, maraming salamat mga ka-Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-Province Life, dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.